Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ame from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin yung second half ng November 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo Aquarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na wala sa baraha ang pagbabago ng buhay, kundi kayo pa rin makapagdidesisyon nito. Beware of a great pride. Tingnan natin kung ano yung ibang pang sabihin na. Maano may tao na mataas ang pride pagdating sa'yo, or maybe this is you. Nakita ko dito. Ay, oo nga, meron. Hindi ako nagkamali. Strong emotion, passionate love, or hate. Yan, may tao na hindi may galit or magkakaroon ng samaan ng loob by the second half pa rin. Or may tao na magtataas ang pride pagdating sa'yo, or maybe this is you. Pwedeng sa karelasyon or maiinis, may hate mo siya, ganyan. Ako nakikita dito. This is also a problem, sa nakita ko dito. And pagdating naman sa iyo, tsaka si Peacock, tsaka si Fire, andin yung there's a hungry situation. Ako na nakikita sa part mo, siguro andin yung hungry situation pagdating sa bagay to achieve, to fulfill, may mga ganong sitwasyon, no? Ako nakikita. Basta tatandaan mo palagi na if the emotions is high, intelligence is low. Kaya medyo masabaan mo pa yung PC mo kahit mahaba na yung PC mo kasi pwedeng mag-mess yun. Kasi this also a problem. No? Pwedeng ma-disappoint ka or hindi kayo magkakasundo ng kapatid mo, anak mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, magulang mo, karelasyon mo, kung sino man yan. Kasamaan mo sa trabaho, di ba? Things will not always be this way. A change is coming. Kung nagkakaroon ng mga bagay na ganitong gusot, magkakaroon naman din ng transformation or pagbabago pa rin. No, hindi sa lahat ng aspeto ng buhay mo, ganun na lang yung mararamdaman mo. Siyempre, may parating na pagbabago dito. Or maybe nahadon yung point pagdating sa iyo is, this is a time to transform. Or may mga bagay ka na want to transform pagdating sa sarili. Pwedeng ganun. Sa nakita ko, halimbawa, may gusto ka ipaayos, mga ganyan, di ba? Kasi handito yung hungry part, or handito lang si Peacock na parang, si Peacock kasi parang they always feel beautiful, parang gano'n, di ba? Yung mga kanyang ganyan yung sa likod niya. Baka may mga gusto kayo i-transform with sa sarili mo, or thinking about transformation, or hando naman yung sitwasyon sa iba sa inyo na this is time to transform or to change. Halimbawa, dati is masyado kang mabait, kasi alam mo si Peacock, kapag nagagano siya minsan, pag may tao kasi naging mabait sa kanya, sa pasasalamat or being a gratitude or thankful situation, binubukan niya yung niya, to thankful people or a person na naging mabait sa kanya or tumulong sa kanya. Ganun kasi si Peacock. May ability siya na ganun. Kaya pagdating sa iyo is, wag masyadong mabait. No? Kumbaga wag masyadong, well, alam mo na yon, may mga bagay na need to change pagdating sa iyo. Ganyan. Warning! You of a problem either now or in your future. May mga problema talaga na darating. Kung ito, nakikita ko ito, magiging paulit-ulit. May mga bagay na paulit-ulit na sitwasyon. Kung nagkakaroon ng mga hidwaan, hindi pagkakautuduan, pagkakaintindihan, disagreement, clashing personalities, or matataas ang ego or pride ng isang tao, muling mauulit muli iyon. Hindi man dun sa same person, maaring sa other person yun, ano? Sa iba naman sa inyo, yun nga, may mga problema na nangyayari sa'yo na maaring maulit muli sa susunod, no? O yung nangyari noon na mauulit muli ngayon. Mag-ingat kayo when it comes sa finger. Pwede kayong mapaso, ganyan, o kamay, finger, something, mapaso, matusok, mabanlian, ng mantika, pwede, ng tubig, pwede, kung ano man yan, kung ano mangyari sa no, sa iyo, mapaltos,
Huwag sanang maipit, diba? Or kung ano man yan na mangyayari sa finger mo. Ikaw or someone into your life, ingat lang kayo pagdating sa finger. Ay, ang papangat naman ng card mo. Ganito naman. An arrogant, boastful person you should not cross. O, diba? May mga arroganting tao. Kung titignan mo to, ito rin si Pika ka. Mataas ang pride, tao na kokrokok, ganyan, situation. Parang may mga galit sa yung tao dito. Yan. And then, ingat ka na lang din kasi ito yung house mo. Tapos may, kumbaga, maaring someone is sneaky or magmamatsyag sa paligid mo, sa bahay mo, ganyan. Or maybe this is you, di ba? Yan, may mga tao na wag mo papapasukin sa buhay mo. Sabay ganun eh, sama mo ate. Hindi naman. Kung ganito sila at ganito sila, at kung may ito, duduruin ka, di ba? Ay, nako po, tadyakan mo, joke. Ang salbahe, harsh talaga ako, no? Yan, hindi, kung ano man yan. Alam ko na mababait kayo. Mas mabait kayo kaysa sa akin. Ako hindi. Joke. Hindi, yan. Yan, kumaga, kung sino man yung mga yan, no? Alam mo na yan. Ay, ito rin yun, no? Protect from negative forces beyond control. Okay, ibig sabihin din, pagdating sa sarili mo, ito na yun. No? Ito na yung kinakailangan na protektahan mo yung sarili mo. No? And pagdating naman sa ibang tao is you want to protect someone. Pwedeng anak mo, kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo, kung sino man yan, andun yung want to protect. Or maybe handito rin kasi si house, you want to protect a family or bahay, territorial, something situation na ganun sa nakikita ko dito, no? Pero ganun, sa ganun pa man, sabi ganun, no? You are protected pa rin ng taas, no? Sa nakikita ko dito. Sa iba sa inyo is, mag-ingat kayo, no? Kasi medyo yung hamog-hamog. Ate, nasa ka mo nakatira? Sa Inaka. Yan, yung mga hamog-hamog. Tsaka yung siyempre mga fog, diba? Ingat kayo kasi pwede yun maging cause ng inyong sakit, diba? Ingat kayo doon. Yung mga sipon, ubo, lagnat, yan, ingat kayo dyan. Sa nakikita ko dito, yan, may mga bagay na need to protect. Pwedeng pera, pwedeng sarili, mga iniinom, kinakain, or yung finances mo, trabaho mo, yung energy mo, ganyan. Kasi ang pangit nito, tingnan mo, hindi maganda, di ba? Kaya, protektahan mo yung sarili mo. Sa mga taong harmful, mga taong salbahe. Tingnan natin energy mo. Energy ni Aquarius. Yeah, may mga ingat kayo sa mga taong ganyan. O wag, siguro hindi naman ikaw yan. Energy po ni Aquarius. Taluga. Yan. Energy niya. You're in a painful situation, Okay, energy mo. Energy mo ay andito ka sa sitwasyon mo na siguro that there's an emotion, syempre. You feeling sad, you feeling loneliness, there's a sorrow, ganyan. May mga depression sa iba mag-isolate ka raw, may mga frustration, depression, feeling heartache, ganyan. May mga sitwasyon na sana matapos na, sana mabago, sana ganito, sana ganun. Yun ang nakikita ko sa iyo. No? Alam mo ba, hindi pa ate, another message sasabihin ko sa iyo. May tao dito na gusto niyang mawala ka. Or maybe this is you. Vice versa natin. Or maybe you're thinking or someone's thinking about mawala ka or something death or get lost, mga ganyan. Kasi may tao nag-iisip. Or you thinking about na sana ganito, sana ganyan, sana ganyan. Ako nakita. Siyempre, energy mo, ang nakikita ko dito, yun nga, pag-isolate, alone, siguro hindi yung point na mag-alone time ka, ganyan, na ayaw mo muna ng kausap, ayaw mo muna siguro, basta baka mag-me time ka sa iba sa inyo, sa nakikita ko sa iyo dito. Ando yung sitwasyon din na iba sa inyo is makakaramdam kayo na yung feeling hopeless,
sa mga bagay-bagay. Emotional pain, makakaramdam ka na tulad na sabi ko kanina, disappointment, or mga ganyang fire situation, conflict, malaki o maliit, may mga bagay na hindi ka magiging masaya, may mga hindi pagkakasundo o malilito ka in any situation, may mga heartache ka daw na mararamdaman. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Tingnan natin ang parating. May hinihintay ka pala, no? Sa iba dito may hinihintay. You have a travel. Or you're thinking about travel by the next year? Or may mga new project, new planning. Ako na nakikita, new action. O may travel nga iba. Siguro iba sa inyo by the 3 days, 3 weeks, 3 months, or by the next year of the 3rd, or by March, pwedeng ganun, or by the January, pwede rin, or a week, something week. Ako nakikita. May mga adventurous situation, ano? Nagkakaroon ka ng choices. Hindi mo pa alam kung saan ka pupunta? Or maybe, hindi yung sitwasyon na ang dami mong gustong aksyonan, gustong bilhin, gustong gawin. Tingnan natin parating sa'yo. May travel yung iba. Parating kay Aquarius. Ay, naku po, si Devil. Ba't lumabas? Pag sama-samahin natin itong mga tutok si Devil, patay na, di ba? Ay, naku po, mag-ingat ka kasi someone's working against you talaga dito. May mga taong may dark thoughts sa'yo. Pagdating sa kaperahan, or pagdating sa trabaho, pwede rin, sa kasamahan sa trabaho, karelasyon, ganyan, boss, mga ganyan. Ingat ka. Trust your intuition. Ba yun? Parating. Nasa sa'yo naman pa rin yan. Your decision is in yours. Pangit. Pangit. Pangit nga. Galileo. Parating sa'yo, sadness. Okay. Parating sa'yo, there's a sadness. May sitwasyon daw na matatrap or may stuck ka. May sitwasyon na magkakaroon ka ng problema sa trabaho or magkakaroon ka ng problema sa pera mo. Mag-ingat kayo kasi may parating din sa'yo na may scam ang iba. Sa iba naman sa inyo, may mga utang o mangungutang na maaaring hindi ka mabayaran, pahirapan. May mga tao or may tao na hindi makikinig, or yung iba sa inyo is i-undervalue ka niya, kuhanin mo lang isa sa inyo, may situation magja-jungling ka talaga. Parating din, huwag kayong maniniwala. Meron sinasabi na, baka magka-problema kayo pagdating sa credit card. Hindi ko alam why, pero baka may mga ganun sitwasyon. May mga unpaid debit or may mga debit card situation related. Sa iba naman sa inyo, alam mo yung mga gift string? Alam mo, pag binili mo to, may kasamang ganito. Huwag kayo maniwala doon. Kasi, scam yun. May bayad din yun. Kasama yun sa binayaran mo. No, o kaya may mga nag-text sa'yo, halimbawa ganun. No, gawin mo to, gawin mo yan. Tapos, sinunod mo. Di na, scam ka, baluga, ingat kayo. No? Kaya nga sabi ko sa'yo, is may mga tao or mga tao na may dark thought sa'yo pagdating sa pera. Basta, as long as hanggat maaari, pagdating sa pera, huwag ka magtiwala. Wag na wag. Sorry, ganun. May tao dito na parang ayaw kanyang tulungan o hindi kanya intindihan. Mag-ingat ka rin kasi may parating na tao na gagamitin ka lang. Or, siyempre, hindi ka naman gagamit ng tao kasi, di ba, alam ko naman na giver ka nga di ba? Yun. May ganun. Someone, pwedeng may magpipretend din.
May tao na iaabusuduhin ka niya. Sa kabaitan mo, ganyan. Ano po, universe, ang dapat iwas? Ay, balog. Bata! Batang makulit! Dapat iwasan eh. Ano ba yun? Namatay pa yung kandila natin. Anak ka, may blessing na agad. May blessing ka na agad. Tignan natin. Dapat mo iwasan. Bakit po? Anong ibig sabihin po niya? Okay. Thank you. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan. Siyempre yung mas stagnant ka. Isa rin yun, ano? Iwasan mo yung mas stagnant ka. Yung mas matalo ka ng emotions mo than to your thinking or sa head mo, ganyan. Iwasan mo yun. Siyempre, mas gamitin mo ngayon this time yung isipan mo than to heart, no? Hindi ko naman sinasabi na maging matigas ka. Yan, iwasan mo ganun. Na iwasan mo you is not to see the fact ng mga bagay-bagay. Or pag-isipan mo maigi kung tama ba yung decision mo, yung action mo, yung movement mo, yung salita mo, ganyan. Medyo ingatan mo or kinakailangang think in advance palagi, no? Iwasan mo yung hindi ayusin yung mga bagay-bagay is not to fix something into your life. Halimbawa, yung sarili mo, di ba? Kung ano man pwedeng ayusin sa sarili mo, sa health issue mo man yan, sa kinakain mo, sa iniinom mo, kung ano man yan, or in any situation, or sa iba, halimbawa, kung ano mga dapat ayusin, no? In a part. And iwasan mo yung mga puot, galit, conflict, umiwas ka dyan. Yung lack of direction ka, iwasan mo yun. Yung loneliness, feeling lost, ma-disconnect ka at hindi ka magkaroon ng paghihigpit sa sarili or any situation in life, iwasan mo yun. Kinakailangan mong gawin na maghigpit talaga. No, ayun ang sinasabi nito. Yung is not to recover from a difficult situation in life. Diba? Sabi ko nga, don't stagnant. Diba? Yun. Iwasan mo rin, iwasan mo, yung iba kasi dito may sakit eh, no? Sakit yung iba nga. Iwasan mo siguro yung mga kinakain or kung mayroon ka nararamdamang pain sa sarili mo, lalo na yung overthinking, iwasan mo rin yan. Yung frustration, iwasan mo yun. Kung may dapat ipa-check up. Kung kailangan ng maintenance, lalo na kung may mga tandaan mo, hiram lang natin yung katawan natin, di ba? Kailangan din natin alagaan. Hindi yung sabi, kapag oras mo, it's no. Mali ka dyan. Kasi binibigyan ka pa ng chance ni Lord na siyempre, na humaba pa yung buhay mo kasi gusto niya na siyempre, mas marami ka pang matulungan, mas marami ka pang matutunan, mas marami ka pang mabigyan ng lesson or matuto sa mga ibang tao, pwedeng ganun, mga ganun, vice versa. Diba? Kaya wag niyo sasabihin palagi na kung oras na. Kasi kung oras naman talaga na is siya na mismo ang gagawain nun kung kahit inaalagaan mo yung sarili mo. Pero syempre, you need to protect yourself kasi hiram lang natin yan, di ba? And then, syempre, yun nga, may nakita kasi, hindi ko alam kung may sakit ka sa bandang tiyan o masakit yung tiyan mo, sinisigmura ka ba, parang ganun, masakit ba yung ulo mo, yung paa mo, pero there's a pain ako na nakita sa'yo, nakakaramdam ka ng pagod, may makabigla ang magaganap o mangyayari sa nakikita ko rin sa'yo, magpa-check up kayo, kasi may nakita rin ako sa iba, ikaw or someone into your life, merong confine or either check up siya, doctor, hospitalization, confine, or paralyzed, parang mayroong ka ikabibigla na hindi mo inaasahan na ikaw is mapoprostrate or magkakaroon or matatrap or may ista ka daw. Sabi dito. Pwedeng sa pamilya, a part of the family, or sa mga bagay na goal o hinihiling mo
Yan. Basta may mga ikakasya, ikakabigla, or ikaka-dismaya. Problem. Siyempre, may problem sa iba. Basta mabibigla ka daw at masyashock. Iba dito is expect the unexpected, mga ganyan, or sa iba, revelation, mga ganun. Basta problem siya. Love. Tingnan natin ang love. Iwasan mong hindi ka mag-ingat sa mga bagay-bagay. Habaan ng pasensya. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Aquarius po pagdating sa love. Ano ba yun? Ano ba yan, ate? Pagdating sa love, mga mahal mo sa buhay, hindi ka na pinapahalagan. Joke. Hindi, tingnan natin. Okay, pagdating sa love, kung kayo is nagkahiwalay, single, ate, single. Sa single, may tao dito na nananahimik, or itong tao na to is may nararamdaman na siya sa'yo na bigla siya makipag-communicate sa'yo. Kasi may tao may sikreto, o may secret nararamdaman sa'yo, or basta may parang nililihim niya to sa nakita ko dito. Maaring, ay, hindi siya magsasalita. Either kasi thinking niya kasi, iniisip ka niya dito. Either magsasalita sa iba, magsasalita to. Kasi, ayoko ko, pero they spying you eh. Maring makikilala mo siya by the internet, or biglaan mo lang siya makikilala. Itong tao na to. May tao kang biglang makikilala, either for internet, or bigla siyang, basta bigla eh. Bigla yung mangyayari. As in bigla. Pwedeng sa party, pwedeng sa kaibigan ng kaibigan, pwedeng by the internet, ganyan. Or to a connection, maring gano'n. Kung kayo sa kahiwalay nitong tao na, kasi, inabuso ka nito, no? Or vice versa, no? Pointed name, wala pang alam mo dito. Handun yung pang-aabuso pagdating sa relasyon na ito. Kasi, naging patient, naintindihin, or naging giving, or understanding yung isa sa inyo. Hanggang sa dumating talaga yung point na isa is umalis. Kasi, nagkaroon o nahanap niya yung sarili niya sa ibang tao. Parang nahandun yung nagkaroon siya ng gusto sa ibang tao. Kaya handun yung pagtahak sa kabila, no, sa nakikita ko dito. Pero isa pa rin sa inyo is still na nahatak pa rin ng nakaraan. Ang iba nga dito, maaring niloko kayo talagang either love, ano yun, love scam, patawag doon? Yan. Alam mo kasi, ang pagdating kasi, sana alam niyo yung love scam. Kasi pagdating sa love scam, mag-i-invest siya na mga year, ganyan. Mag-i-invest siya mga 2 years, 1 year, ganyan. Hanggang sa mapasakay ka niya. Kung ilang years man siya mag-i-invest sa'yo. Yun. Hanggang sa bandang huli, babawian ka niya, mga ganun. Kaya mag-ikat kayo sa ganyan. Yung mga magkakahiwalay, ganun nangyari. Nagkaroon ng frustration, biglaan. Kasi may pagsisunod lang din, may mga sikreto ako nakikita dito. Isa is still holding, yun, na-trap, na-stuck. Pero yun nga, mayroon pa rin nagmamatsyag, or may spy. Yun ang nakikita ko dito. Sa mga magkakarelasyon naman, sa nakikita ko dito, ate, mahal niya ba ako? Hala, patay tayo dyan. Hindi eh. Siguro mahal mo siya. Yung nakikita ko, kasi ang nakikita ko dito, nagkakaroon ng frustration sa relasyon. Minsan siguro hindi ka niya pinapakinggan, or hindi mo siya pinapakinggan, na andun din yung pang-aabuso, tulad ng sabi ko kanina sa isa, andun din yung ina-undervalue ka niya, maiksi yung PC nito sa'yo pagdating siguro, or kumbaga maring kung ayaw ka lang di niya kausapin kasi nagkakaroon lang siya ng stressful sa'yo, anxiety, depression, maring ganun. When it comes sa relasyon, maaring may iba yung iba. Isa sa inyo may iba.
or iba sa inyo nagkakaroon siya ng interest with someone. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng ikaw, pwedeng siya, gano'n. Pero pagdating sa o kaya na sa point na itong tao na to, they always say sorry, or palagi na lang siyang nagkakamali, o ikaw nagkakamali, tas palagi na lang hindi man siya magsalita ng sorry, ipinaparamdam niya na yung sorry niya, pero gagawin niya uli. Diba? Yun. Parang paulit-ulit lang. Money. Kamusta ang money niya? Walang pagpapahalaga nakita ko Sana hindi nyo energy. Okay, pagdating sa money mo, ang nandito ka sa sitwasyon mo, oh yes, may mga pinagsisihan ka sa nakaraan. Yun na maaaring nangyari sa iba, no? Sana nangyari na yun in the past sa inyo. Nagkaroon ng mga regret, pagsisisi, failure situation, o hindi naging maganda pagdating sa money mo. And this time, ang nakikita ko dito, it's more on balancing. Ang nakikita ko, it's more on calm yung pera mo. Parang nagpuput effort ka na talaga sa pera mo, o nag-a-action ka na to start sa mga gusto mong pukusan this time pagdating sa pera. Yes, you're satisfied emotionally and mentally, emotionally, mentally, spiritually pagdating sa pera mo. Nagiging patient ka, no? Kumbaga, siguro pinag-iisipan mo munang maigi kung kailangan na pagkagastos sa inyo, maaring gano'n sa iba sa inyo. Maaring sa iba sa inyo is nandun kayo sa point na magkakaroon kayo, maaring nag-iipon ka o naglilikom ka ng pera kasi you want to travel, may mga adventurous ka na gagawin, o hindi yung thinking about something project to begin, maaring nandun ka sa point na yun. Ang nakita ko sa pera mo. Yan, may mga lakad, malayo man o malapit dyan, may mga maaring lalakarin kayo by the second half na maaring pagkakagastusan. Baka yun yung timpi-timpi mo kasi may gagastusin ka na parating. Maaring ganon. Advice. Advice. Ay, ano ba yan? May papasok sa yung pera. May biglaan. May lungkot Bakit ang lungkot? May maglalayag ba ng bangka, barko, travel? Mag-ingat na lang kayo, ha? Ingat kayo. Kasi may nakita akong disaster. Disaster or calamity. Parang crisis. Yan, may parating din na crisis. Sa'yo or sa family mo. Kasi may mga family ako nakikita dito. Yan, may mga talaga mangyayari sa nakikita ko dito. Ingat kayo sa tubig, tsaka sa travel, alis-alis, or maglalayag ka, kung maglalayag ka man. Yun ang nakita ko. It's more in emotions and frustration kasi yung nakikita ko. Dito, there's a burnout situation, there's a chaos, there's a stagnant situation. Ako nakikita sa'yo. Yun. May sakit ka? Di ba sa inyo magkakasakit? O may taong may sakit? May sakit ako nakikita. May taong may sakit. Inuubo ka ba? Sinisipon ka ba? Masakit ba yung lalamunan mo? Nagagaral-kal ka ba? Ano pa? Basta may sakit. May taong may sakit. Masakit ba yung kaso-kasuan mo? Buto-buto, kalamnan, ganyan. Ako nakikita sa'yo. Diba dito may cancer, or bladder, parang ganun, o kidney, mga ganyan. Okay, when it comes to advice, you need to value yourself. Kung kailangan mo magpahinga, kailangan mo na mental peace, mag-recharge, mag-relax, mag-rest, gawin mo.
Kung gusto mo na vacation, magbakasyon ka para magkaroon ka ng mental peace. And huwag ka mag-self-doubt, huwag magpagsisihan yung mga nakaraan na nangyari. Don't be disappointed sa mga bagay na naganap na, huwag kang mahatak na nakaraan. Don't focus to a frustration, kailangan mo rin maghigpit, huwag kang mapanghinaan ng loob. And you need to focus to move forward to your plano. May mga bagay na need to action, to progress, and to explore yourself, no? Explore yourself in a new beginnings in life. Kumbaga, gumawa ka ng mga bagay na mga bago, yung mga hindi mo pa nagagawa, gawin mo, di ba? Yung mag-go forward ka sa yung mga manifestation, ganyan. Kung kinakailangan na ilaya mo yung sarili mo sa bagay na nakakapagbigay sa'yo ng blockage, umalis ka dun, mga ganun. Alisan mo or this is the time to move kasi, no? Yung iba sa inyo. Kung may mga need to move, mag-move. Kung may mga time to change, i-change, mga ganun sitwasyon. Kung kailangan ng counseling ng iba or support, yan. Don't be exhaust or to focus sa mga exhaustion situation. May mga bagay na need to accept, ganyan. May mga bagay na need to awake, no? Ang sinasabi rin kasi dito. Trust your intuition. Release yourself, freedom, and clear mind. Kailangan mo rin kasi na mental strength and start a new beginning in life. Arigato namaste, God bless.